Dito naman sa kabila, eto MA Pinoy TV, eto na, Harry Roque, pinapa-aresto na, aarestuhin na, meron ng court order, legal na legal. Regional Trial Court ng Angeles City nagpalabas na ng arrest order, court order. Pinapa-aresto na si Harry Roque. Di ba sinasabi ng mga DDS at saka si Hanilit, yung common law wife ni Digong, lalabas na, makakauwi na si Duterte. Ako ang tingin ko, unang makakauwi, unang papauwiin si Roque kaysa sa kay Duterte. Kasi si Duterte nakakulong doon dahil may warrant of arrest at may kaso. Si Harry Roque na kanyang tagapagsalita dati at Duterte yan, wala namang problema doon sa Netherlands, nagtatago siya, pero mayroong court order ang Pilipinas, huhulihin siya through Interpol. Dito natin masusubukan ang lakas ng relasyon ng Philippine government sa international police o itong Interpol. Interpol ng Pilipinas, makikipag-ugnayan sa Interpol sa Europe, especially dyan sa Netherlands, para ipatupad ang warrant of arrest. Kaya Roque, ano man ang ginagawa mo, hindi ka na makapagtatago. Pagka kasi may warrant of arrest at nagtatago ka at nasa abroad ka, ang sunod dyan, cancellation ng iyong pasaporte. Dapat alam mo yung Roque, abogado ka. Pag hindi mo alam yan, paano ka naging abogado? Cancellation ng pasaporte mo ang susunod dyan. Kasi yung gobyerno, Presidential Anti-Organized Crime Commission na complainant doon sa kaso mo kung kaya meron kang warrant of arrest, qualified human trafficking. Kasama mo si Cassandra Ong at 48 pa na napakarami ng aarestuhin. Roque Ong at 48 na akusado sa qualified human trafficking about Pogo operation, non-bailable offense. Kulong habang tinatrial. Kaya ang PAOK na siyang complainant sa kasong ito, pwede nang magpetisyon ngayon before RTC ng Angeles City para mapa-issue na makansela ang pasaporte. Pag pinayagan ng korte na ipakansel ang passport, yan ang gagamitin ng Department of Foreign Affairs. Kasi ang Foreign Affairs Department hindi basta-basta magkakansela ng pasaporte ng isang Pilipinong nasa abroad kung walang court order. So pag nagpetisyon sa korte at nakuha na kumbinsi ng petitioner na ma-justify na dapat kansilahin dahil nagtatago sa abroad, yan ang magiging basya. Matindi. Yung daldal ni Roque, yung walang tigil na kababanat ng kababanat sa gobyerno, pero nanghihingi siya ng asylum sa abroad, yun ang nakasama sa kanya. Sabi niya, hindi siya uwi ng Pilipinas hanggat si Marcos ang presidente. Ngayon uuwi ka. Pag hindi ka umuwi, susunduin ka. Huhulihin ka ng Interpol. Mas nakakahiya. Nakaposas kang uuwi ng Pilipinas. Masyado kang natakot. Ano sino ito? Si Kuya Toles, dahil bagalit kayo. Anong kalokohan, napakabobo mo naman. Pinag-uusapan dito, court order. Bawal ang bobo rito, lumayas ka rito. Pag sinabing court order, yan ang ating pinag-uusapan dito. Walang fake news dito. Sabi ko naman sa inyo, huwag kayong bobo, huwag kayong tanga. Dito sa channel na ito ang mga nanonood dito matatalino, alam ang pinag-uusapan, alam ang topic. Yang ganyang klase mga comments, katangahan niya. Court order nga ang pinag-uusapan, sasabihin mo galit. Anong galit? Ba't ako magagalit niya? Wala naman akong pakialam niya kay Harry Roque at saka sa korte. Ang sinasabi ko, mayroong kaso, mayroong warrant of arrest, huhulihin na siya. Okay? Malinaw yan sa sikat ng araw. Tanga lang ang hindi nakakaintindi ng court order. Yung grupo nyo. Hoy, Kuya Tolit, napakabobo mo naman. Bobo? Ano ba, bakit magagalit si Sir Mike Abi dyan kay Harry Roque? Hindi naman niya yung kaano-ano, wala naman siyang transaction dyan. Hindi naman niya nakakasama yan. Ano bang sinasabi? Alam niyo, Sir Mike, yung mga ganyan po talagang mga DDLs, mga DDS, kumbaga parang parang mga apektuhan na yung kanilang pag-iisip dahil po sa sobrang uto-uto nila kay Digong. Yan ang nakikita kong dahilan kaya ganyan sila kakitid. Ganyan sila ka mangmang. Yung apprehension ba, pag intindi sa topic, hindi na nila kayang intindihin. Hindi na nila kayang tanggapin yung paliwanag o yung katotohanan, mga facts na sinasabi.
natin dito sa ating mga vlog. Kasi itong mga taon to, nalusaw na ang kanilang mga utak. Sila yata yung bangag eh. Natawa ako doon kay Kuya Tolitz. Ngayon, ito naman po, dito po sa sinasabi nga ni Sir Mike patungkol dito kay Harry Roque, nakakahiya sa totoo lang, nakakahiya dahil nabuking po, napakarami pong mga kumbaga bagay na hindi natin alam, pero dahil sa nag-imbestiga ang Quadcom, lumabas po ang mga anomalya at mga katarantado na ginagawa nitong si Harry Roque noong panahon ni Digong. At talagang meron pong akong nakita na isang interview at mga post sa FB na talagang lumobo po ang mga assets at mga kapirahan nitong si Harry Roque nung ito'y naging tauhan sa Malacanang. Grabe po, talagang pati yung mga pakikipag-ugnayan nito sa mga Chekwa. Talagang grabe ang nilobo ng kayamanan nito. Kaya meron po talagang dapat na sagutin si Harry Roque sa Quadcom at sa korte. Ngayon, kasi si Harry Roque laging sinasabi, wala na daw kwenta ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang gobyerno, mahina na raw dahil nga nanalo daw itong mga kandidato ni Sara at ni Digong. Alam niyo, sa totoo lang, kung mahina talaga si PBBM, uuwi siya. Diba? Kasi kung mahina talaga ang ating Pangulo at Duterte na ang mananaig dito sa ating bansa, uuwi siya, diba? Kasi ala na pala si PBBM eh. Diba? Mahina na pala si PBBM eh. Ba't hindi pa rin umuwi si Harry Roque? Mapapaisip ka din dun eh, no? Ngayon meron siyang sagot sa issue na yan patungkol sa paglabas ng warrant of arrest. At syempre, ang kanyang sasabihin, ito'y panggigipit, paninira, di ba, pamumulitika, pero hindi. May mga ebidensya na nagtuturo na si Harry Roque talaga ay meron pong partisipasyon sa kalakaran ng Pogo. Meron po eh. So, ito po yung paliwanag ni Harry Roque. Alam ko naman, ito kasinungalingan, katarantaduan, at kumbaga pagpapalusot lang niya, pero magandang marinig nyo pa rin po ang kanyang mga kasinungalingan. Kasi merong iba dyan, mga naliligaw pa rin, yung iba naguguluhan, yung iba nalilis ng landa sa paniniwala, pero baka pag mapanood nila itong mga pagsisinungaling na ito ni Roque, baka magbago isip nila. Magandang araw po sa inyong lahat, no? Napag-alaman ko po na ako po daw ay na-issuehan na ng warrant of arrest para dun sa non-bailable human trafficking. Well, yan po talaga ang proseso, no? Na matapos na magkaroon ng resolution, ay mag-i-issue ng warrant of arrest ang hukuman para magkaroon siya ng jurisdiction para litisin ang kaso. Ganun pa man, meron po akong mga remedyo na gagawin ko naman po, no? Nandyan po yung motion for reconsideration na alam kong wala ng pag-asa dahil lang pong DOJ ay talagang political. Pero bago po tayo makapunta sa hukuman, ay kinakailangan talaga mag-file ng ganyang motion for reconsideration. So, gagawin po rin po natin yan at bukod pa po dyan ay meron ding remedyo dun sa hukuman mismo, no? Bagamat nabago na po yung rules at wala na po yung tinatawag na determination of probable cause, ay meron pa rin pong karapatan ng isang akusado na humiling sa RTC na pagdidismiss ng kaso dahil nga po sa grave abuse of discretion na tinatawag. Naniniwala po ako na mayroong grave abuse of discretion dahil wala po talagang kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako'y nag-recruit at ang pamamaraan ay sa paggamit ng dahas at para pagsamantalahan yung gawain ng tao. No? At wala rin kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako po'y nakipagsabuatan sa aking kliyente. No? Ang aking tanging aksyon na naging basihan ng pagsampa ng kaso sa akin ay yung pag-follow up po daw doon sa lisensya ng Lucky South 99 na request sa akin ng aking kliyente na si Cassandra Ong. Naniniwala po ako na delikado itong ganitong desisyon dahil wala na pong abogado na talagang magsisiguro na kanilang mga kliyente ay sang-ayon lahat ng ginagawa nila sa batas, no? Dahil lang ating pagpa-follow up lang naman po ay para masigurado nga po na legal ang operasyon ng umuupa doon sa pag-aari ng aking kliyente na si Whirlwind Corporation. Dahil kung yan po ay illegal, pati po yung aking kliyente ay madadawit nga sa mga illegal na gawain. Hindi po yan kriminal, gawaing abogado po yan. So naniniwala po ako na itong kasong ito talaga ay paggigipit sa akin dahil sa aking political na paninindigan,
dahil sa aking walang tinag na pagsusuporta sa mga Duterte at naniniwala po ako na ito'y dahilan para magpalakas pa dito sa aking aplikasyon sa asylum dito po sa bansang Netherlands. So ako po'y uulitin ko, gagawin ko po ang lahat ng remedyo sang-ayon po sa ating batas para mapawalang bisa itong impormasyon labang sa akin for qualified trafficking. At inuulit ko po wala po akong kahit sinong recruit at wala pong kahit anong ebidensyong sabwatan at ang tanging dinidiin nila laban sa akin ay yung pagiging abogado ko, pagpa-follow up, pagsisiguro ng operasyon ng umuupa sa kumpanyang aking kliyente ay legal. Sa akin po, hindi po yan kasalanan. Yan po yung obligasyong gobyerno. Di ba? Palusot niya, wala siyang kasalanan. Palusot niya, nag-abogado lang siya. Di ba? Alam nyo, ito, syempre, yan ang sasabihin ni Rockwell. Syempre, kwento niya yan eh. Malinis ka sa kwento mo. Pero yung mga ebidensya, hindi magsisinungaling yan. Di ba? Hindi ka naman makakasuhan ng human trafficking kung wala ka talagang partisipasyon dyan. Si Pebbles Talakera ang tanongin natin patungkol dyan sa issue kay Harry Rockwell. Ako, alam na alam ni Pebbles yan. Alam niyo po, itong sagot ni Harry Rockwell na ito, hindi na po ito bago. Diba? Lagi naman niyang bukang bibigyan na ginigipit siya dahil sa pagsuporta niya sa mga Duterte. Hindi. Walang kinalaman ng mga Duterte dito sa kaso mo. Ikaw ang may mga transaksyon dito sa mga Chekwa na ito na meron pong koneksyon sa Pogo. At ngayon, nakitaan na ng mga kamalian, nakitaan ng mga paglabag sa batas, ang mga Chekwa na ito, talagang sabit ka dyan dahil ikay abogado nila. At isa pa, itong whirlwind, diba, abogado ka niyan. Tapos ikaw merong personal na pakikitungo dito kaya Cassandra Leong. Alam nga na yung mga ginagawa niya na pag-recruit, hindi mo alam, imposible naman yun. Kasi, doon pa lang sa pagsama ni Harry Rockwell doon sa Pagcor ba yun? Para magbayad ng utang. Doon pa lang malalaman na natin, talagang si Harry Rockwell ay merong malapit na relasyon dito kay Cassandra Leong. At isa pa, papatirahin ba yung tauhan mo o yung alalay diyan sa sa Pogo? Doon sa pinuntahan na ni Raid. Kung saan nahuli tong mga Chekwa na to, tong sa Whirlwind. Pag-aari ni Cassandra Leong, pero pinatira doon yung alalay mo. Imaginein mo kung gaano kalapit ang inyong ugnayan. Kaya talagang ikaw, Harry Rockwell, palusot na lang ang magagawa mo kasi ang mga ebidensya, ikaw ang talagang itinuturo. Diba? Umuwi ka na lang. Sabi mo naman, wala naman ng lakas si PBBM. Ito umuwi ka at sagutin mo yung mga kaso mo. Kasi hindi mo naman masasagot yung mga kaso na yan at hindi ka naman makakakuha ng hustisya sa SOCMED. Yung problema, sa SOCMED ka bunganga ng bunganga. Naku, ingat ka. Baka mamaya, kakatambay mo dyan sa dahig. Nandyan na pala Interpol. Okay, so ang titindi nito. Isa na pong aarestuhin. Sunod-sunod na ang pag-aresto. Akala nyo dahil sa eleksyon, makakaligtas na kayo. Dahil kung ano hindi, rule of law. Yan ang policy ng gobyernong ito. Pag may problema, imbestigahan. Pag may ebidensya, kasuhan. Then korte ang mag-decide. Ito, huwag niyong sisihin si Pangulong Marcos. Baka sabihin ni Rocket ng mga kaalyado ni Rocky, mga tanga, na kasalanan naman ni Marcos itong arrest warrant. Hindi po. Merong co-equal separation of power between executive department, legislation, at judicial body. Court order ito. Walang pakialam ang Malacanang. Ang gagawin ng Malacanang, ipatupad ang batas. Yun ang trabaho ng executive department. Ipatupad ang batas, ipatupad ang court order, ipatupad ang mga batas na ginagawa ng Kongreso. Yun ang trabaho ng Office of the President, Executive Department. Kaya, dahil may warrant na, ipatutupad nila. May channel. Kung nandito, police, NBI ang huhuli. Pero kung nasa abroad, Interpol. Kasi tayo ay member ng Interpol. Naintindihan nyo? Si Roque aarestuhin hindi dahil chismoso. Si Roque hindi aarestuhin dahil sa kanyang pagkatao. Hindi siya aarestuhin dahil sa kanyang kababanan sa gobyerno. Hindi. Kaya si aarestuhin, meron siyang kaso, may probable cause, may warrant of arrest. Yan ang rule of law. Mananagot siya. Ayan. Okay? Yan lang, ganun kasimple. Pag hindi nyo naiintindihan, itanga talaga kayo. Pero yung mga Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority, matatalino yan. Yung aking
regular na mga followers, subscribers, at viewers, matatalino yan. Yung mga DDS, mga troll, baser, kampo ni Duterte at ni Kibuloy at kung sino-sino dyan, yun. Bio-bio. Dahil hindi nakakaintindi, puro batikos, wala sa lugar. Yun. Magalit na kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Okay. Ano ba? Mayor-elect Duterte, makakauwi na yan, suntok sa buwan niya. Again, suntok sa buwan ang pag-uwi. Ginagalit nga niyo yung Diyos, paano kayo papauwiin? Di ba na? Common sense. Gamitin niyo ang ulo niyo kung may ulo kayo. Huwag kayong mapaniwala sa fake news. Lagi kayong binubudol ng mga grupong yan eh. Paano makakauwi? Binabastos nga niyo yung hukuman. Binabastos niya yung ICC. Paano papauwiin yan? Sasabihin dahil mayor, no. Walang pakialam ang ICC kahit siya ay elected mayor ng Davao City. Kasi politika yan. Ang ICC, dati ko na sinabi, walang pakialam sa local politics sa iba-ibang lugar sa buong mundo. Ang kanilang pinakikialaman ay yung komplainan, yung kaso, ebidensya, titingnan kung merong basihan o wala. Kaya nga magtatrial. Pero yung pag-uwi, uuwi na. Bangungot nyo yan, gumising kayo, pangarap nyo yan, baka bangungutin kayo, hindi na kayo magising. Common sense. Parang halimbawa yung kaibigan mo, kakilala mo, lagi mong inuutangan ng pera, pero hindi ka marunong magbayad. Tapos hihingi ka pa ng pabor sa kanya. Anong pabor niya? O pare, bili mo naman ako ng relo. Ay, pero ang dami kong utang sa'yo. O paano ka ibibili ng relo? Hindi ka mo pa naaayos yung unang problema. Ganyan yung problema ni Duterte. Hindi pa nga niya naaayos yung kanyang problema. Tapos ang sasabihin ng grupo nila, lalaya na. Hindi lang yon. Binastos nga ninyo at hindi ngayon nirespeto ang ICC judges eh. Pinag-i-inhibit, jurisdiction issue, at saka disqualification bilang judge. O ngayon, paano kayo papauwiin? Paano kayo bibigyan ng pabor? Huwag niyong igaya ang International Criminal Court sa inyong sistema sa local court dito sa Manila. Kung dito ang local court, persahan, takutan, kampihan, sa ICC, walang ganon. Kasi ang ICC ay korte ng maraming mga membrong bansa sa buong mundo. Hindi yan korte ng Netherlands. That's government. Hindi. Yan ay opisina, korte ng maraming bansang membro. Dati kasama tayo dyan. Nag-withdraw lang si Duterte ng panahon yon. Kasi ramdam niya na siya maiipit. Hindi naman pala nakatulong. Nakasama pa yung withdrawal. Natalakay ko na yan dati. Okay? Tama, Sir Mike. Naku, matatalino po talaga ang mga loyalista, ang mga PBBM supporter. Alam niyo po kung bakit? Kasi dito po, sa mundo natin, kasi iba yung mundo ng mga DDS eh. Dito sa mundo natin, hindi natin kailangan mang-uto. Hindi natin kailangan mag-fake news. Hindi natin kailangan na gumawa ng kwento. Doon sa kabilang parlor, kailangan nilang mag-fake news para mapaniwala ang kanilang mga supporter. Kailangan nilang gumawa ng mga kasinungalingan para nga naman na mapanatili ang paniniwala sa kanila ng mga uto-uto nilang supporter. At kailangan po nilang gumawa ng mga kwento na magiging masama ang ating Pangulo, ang First Lady, at ang mga tauhan ng gobyerno na sumusuporta kay PBBM, nagtatrabaho para kay PBBM, para po, di ba makuha nila ang loob ng mga uto-uto nilang follower. Ay, nako talaga. Kaya ito, katulad nito, si Harry Roque, di ba? Kung ano-anong fake news ang pinapakawalan, kung ano-anong katarantado na pinagsasabi laban sa gobyerno. Tapos kapag may nangyayari sa kanya na hindi maganda, ay sisisi sa gobyerno. Samantalang siya naman ang gumagawa ng mga kasalanan. Siya naman ang gumagawa ng mga ikakapahamak niya. O ngayon, lalo na ngayon, meron ng warrant to pare si Harry Roque. Baka mamaya kapag hinuli siya ng Interpol, isisi niya kay PBBM. Baka mamaya kapag meron pong humuli na sa kanya ng mga tauhan ng mga pagpalagay na lang natin, mga NBI o International Police, kanselahin na ang kanyang pasaporte para hindi na po siya makapaglipat-lipat ng bansa. Naku, baka mamaya di ba isisi niya na naman kay PBBM. Meron na siyang warrant of arrest. Yung sinasabi niya dati, wala akong kaso, wala akong demanda. Ngayon, meron ka ng kaso. Hindi ka pa rin naman talaga uuwi, di ba? Kahit anong mangyari.
Di ba sabi mo nga hanggat si PBBM ang presidente, hindi ka uuwi. Pero may kaso ka, kaya kailangan mong umuwi. Kailangan kang maisuko sa korte. Kailangan kang madala sa korte. Diba, buti nga meron pang mga proseso. Tumatanggap pa kayo ng proseso. Hindi katulad ng mga naging biktima ni Digong noon sa panahon ng EJK na wala ng proseso. Diba, gurgur agad. Kaya dito po sa panahon ni PBBM, sa kanyang termino, mapa ikaw ay may pagkakasala sa batas o ikay mabuting tao, may proseso ka na matatanggap. Patas, hindi bias. Diba? Kaya po, talagang itong si Harry Roque, ano na lang to, puro paninira na lang at puro pagkontra na lang ang sasabihin nito. Pero ang totoo, diba, siya ang merong pinakamalaking kasalanan. Siya talaga ang may kailangang sagutin sa korte. At yung asylum niya, ito katibayan to na si Harry Roque ay hindi talaga ginigipit ng gobyerno natin. Walang panggigipit dito dahil ang atin pong korte ay nagbabase sa mga ebidensya. Hindi po ito panggigipit. Nagbase sila sa ebidensya at nakita nila na may kailangang sagutin, may kailangang ipaliwanag si Harry Roque sa korte. Kaya po siya ay nakatanggap makakatanggap ng warrant of arrest. Yun lang yan ang katotohanan niyan. Pero maraming ang remedyo. Tama naman si Harry Roque, maraming remedyo. Pero 'di ba kung nagsusumigaw ang mga ebidensya at mga katibayan na ikay meron talagang transaksyon, meron ka talagang kumbaga ginawa o meron kang partisipasyon para sa human trafficking na ginawa nitong mga taga Whirlwind at nitong si Cassandra Leong, nako. Pasensya ka na Harry Roque, kailangan mo talaga na maisuko po at maiharap sa korte, di ba? Yan ang ating kailangan na ihingi ng tulong sa Interpol para itong si Harry Roque po ay maisuko sa korte, maiuwi po dito. So kung tinulungan tayo ng Interpol para suko si Digong sa ICC, ang Interpol po ay magpupursige din na mahuli si Harry Roque para maiuwi pabalik ng Pilipinas. So ingat ka Roque at galingan mo sa pagtatago dahil bilang ng mga masasayang araw mo at kailangan mo nang sumuko sa korte. Uuwi ka din. Yung kanta na uuwi ka din, babalik ka din, di ba? Yung kaya Gary Valenciano, yung kanta, babalik ka din, o uuwi ka din talaga, Roque. So, yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Thank you po kay Sir Mike Abe sa video niya na ating na-reactionan. At natatawa talaga ako sa banat ni Sir Mike Abe dun sa mga basher. Simpleng-simple pero malaman. Ingat po kayo, Momo Chup Chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.